Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 514 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa field, ang True Dragon henyo ay may namumungay na mga mata at hindi makapaniwalang mga tingin sa kanilang mga mukha. Ang labanan ni Francis at Quentin ay natapos ng ganoon lang. Sa pagharap sa kahalili ng pamilyang Tauba na isa sa 3 pangunahing pamilya ng I Bloodline, hindi ginamit ni Francis ang kanyang sariling I Bloodline o kahit na gumanti. Nang hindi man lang umaatake, pinaamin ni Francis ang kahalili ng pamilyang Tauba na natalo. Sa pamamagitan ng paghula sa aking mga pag-atake sa I Bloodline, ang aking Heavenly Piercing Eye ay karaniwang walang silbi laban sa kanya. Huminga ng malalim si Quentin nang aminin niya ang pagkatalo at umalis. Ang husay na pinakatanyag sa kanya, ang Heavenly Piercing Eye, ay maaari pang iwasan ni Francis. Ano ang silbi ng pakikipaglaban? Kabilang ang Sacred True Dragon Gathering, natalo na ni Francis ang 2 sa 3 pangunahing kahalili ng I Bloodline. Tanging ang pamilyang Golden Sun ang hindi pa lumalaban kay Francis. Hindi ba ibig sabihin nito kung matalo niya ang Three-Eyed Saint? Nag-uusap ang mga manunood sa isa't isa. Tinalo ni Francis ang lalaking may multo sa Sacred True Dragon Gathering, at ang huli ay ang kahalili ng isa sa 3 pangunahing pamilya ng I Bloodline. Ngayon, natalo na ni Francis si Quentin, nag-iwan lamang ng isang I Bloodline na pamilya, at ang pamilyang iyon ang naging pinakamalakas. Sa pag-iisip hanggang doon, umaasa ang True Dragon Geniuses. Maaaring isipin na ang labanan sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint ay hindi maiiwasan, at hanggat nanalo si Francis, magagawa niyang kunin ang titulong pinakamalakas na I Bloodline sa kontinente. Ang Tea Party ay hindi lamang isang pagtitipon para sa mga True Dragon Geniuses, ito rin ang bagay na magpapasya kung sino ang may hawak ng titulo ng pinakamalakas na I Bloodline. Jin Yang. Si Francis ay nakatayong hindi kumikibo. Nanatili siya sa entablado habang ang kanyang tingin ay lumingon sa host, ang Three-Eyed Saint. Isang di nakikitang pagsulong ng layunin ng labanan ang nagmula sa kanya, at maraming mga manunood at mga henyo ang nagpipigil ng hininga sa pananabik at pag-asa. Tulad ng inaasahan, hinamon ni Francis ang Three-Eyed Saint. Maaari bang hawakan ng Three-Eyed Saint ang titulo ng pinakamalakas na I Bloodline sa kontinente? Si Quentin at ang lalaking may multo ay parehong huminga ng malalim. Sa pagharap sa hamon ni Francis, ngumiti ang Three-Eyed Saint at dahan-daang bumangon ng may kumpiyansa. Unti-unting bumukas ang 3 mata sa kanyang noo, kumikinang na may gintong liwanag. Ito ay tulad ng isang miniature na araw habang ito ay nagpapalabas ng isang malakas na enerhiya sa buong lugar. Sa sandaling iyon, ang puso ng bawat henyo ay nanginginig at hindi sila makahinga ng maayos. Kahit na ang ibang overwhelming prodigies ay hindi makatingin sa Three-Eyed Saint Sacred I Bloodline head-on. Kung gagawin nila, parang nasusunog sa araw. Sa pagtingin pa lang nito, pakiramdam ng mga normal na overwhelming prodigies na hindi nila siya kayang labanan. Nang bumangon ang Three-Eyed Saint at magsisimula na ang sagupaan ng 2 pinakamalakas na I Bloodline sa kontinente. Maghintay. Biglang tumunog ang malamig na boses ni Goddess Wendy. Sure. Isang nagyayelong hangin ang dumaan, na naglalabas ng nakakatakot na lamig. Nanlamig ang katawan ni Francis. Ang lamig mula sa katawan ni Goddess Wendy ay umabot na sa antas kung saan maaari nitong i-freeze ang normal na early stage na True Lord ranks. Diyosa Wendy, ano ang kahulugan nito? Nagsalubong ang mga kilay ni Francis sa kalungkutan. Ito ang pangatlong beses na sinubukan niyang makipag-away sa Three-Eyed Saint pero naabala lang siya nito. Ang unang pagkakataon ay noong nagsagupaan ang kanilang I Bloodline powers bago ang Tea Party. Ang pangalawang pagkakataon ay noong matalo ni Francis ang higit sa 100 ng True Dragon henyo at hominy na sana ang Three-Eyed Saint. Pangatlong beses na ito. Sister Wendy, ikaw. Pakiramdam ng Three-Eyed Saint ay parang wala na siyang mukha, ngunit hindi mahirap para sa kanya na intindihin ang mga intensyon nito. Hindi pa rin mapalagay si Goddess Wendy, wala pang nakakakuha ng totoong lakas ni Francis. Halos lahat ng mga kalaban ni Francis ay natalo kaagad, at ang 2 pang overwhelming prodigies ay hindi hinahamon siya sa isang dahilan o iba pa.
Si Dexter ay natalo na kay Francis noon, at ang kasalukuyang relasyon sa pagitan nila ay medyo maganda. Ang sword daw ni Vanjie ay napakalakas, at naisip ni Goddess Wendy na si Vanjie ay may mataas na pagkakataon na hamanin si Francis. Gayunpaman, nabigo siya. Bagamat si Vanjie ay may layuning labanan si Francis, hindi niya ito hinamon. Halatang hindi alam ni Goddess Wendy na nag-away na ang dalawa sa cloud area at natalo si Vanjie. Hindi man lang sila magka-level. Kahit na mas naintindihan ni Vanjie ang sword daw, wala pa rin siyang tiwala na kaya niyang talunin si Francis. Nangangahulugan iyon na ang tatlong naruroon na overwhelming prodigies ay natalo kay Francis dati. Sasalakayin ko ang sinumang maglakas loob na pigilan ako. Nagsimulang umikot ang Chi of True Spirit ni Francis at kumalat sa 12-dosenang yarda. Sure! Ang malamig na hangin na nagmumula sa katawan ni Goddess Wendy ay agad na nawasak. Napaungol si Goddess Wendy habang namamanhid ang kanyang katawan. Hindi na siya makahinga dahil sa malakas na hangin. Sa sandaling ito, ang aura ng hangin at kidlat ni Francis ay umabot sa isang nakakatakot na antas na hindi maihahambing sa normal na True Lord ranks. Francis, hindi pa tapos ang laban natin noong nakaraang taon. Muntik nang sunugin ni Goddess Wendy ang kanyang Chi of True Spirit nang lumitaw ang isang layer ng asul na yelo sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, para siyang namumukadkad na bulaklak habang ang kanyang aura ay agad na tumaas sa antas na maihahambing sa pinakamataas na True Lord rank sa loob ng ilang paghinga. Ano itong sikretong pamamaraan? Ginagawang yelo ang buong katawan niya. Ang mga puso ng True Dragon Henyo ay tila nanigas nang magsimula silang magdaldalan. Napuno ng lamig ang buong lugar. Nagsimulang magdaldalan ang mga ngipin ng mga mahihinang manunood at hindi sila makagalaw. Mystic Crystal Battle Body. Si Goddess Wendy ay parang diyosa ng yelo. Umalangaw-ngaw sa lamig ng hangin ang kanyang mga kilos. Sa ilalim ng estadong ito, nalampasan ang kanyang depensa maging si Dexter. Maging si Vanjie ay malamang na hindi makalusot sa kanyang depensa sa ngayon. Hindi bababasa, hindi sa pisikal na dimensyon. Sa ilalim ng estado ng Mystic Crystal Battle Body, ang bawat aksyon ko ay maaaring mag-freeze ng normal na True Lord ranks. Francis, hindi ako naniniwala na maaari mo pa ring isave ang iyong lakas at hindi gamitin ang iyong eye bloodline. Tila nagkaroon ng malalamig na layuning pagpatay kay Goddess Wendy. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, lumikha siya ng isang malakas na ipunang nagyayelong hangin na nilamon ang lahat sa loob ng kalahating milya. Dahil sa lakas ni Goddess Wendy, ang mga ekspresyon ng iba pang overwhelming prodigies ay biglang nagbago habang ang ibang mga henyo ay napabulala sa gulat. Maging ang Three-Eyed Saint ay nagulat. Ang lakas ng labanan ni Goddess Wendy ay maaaring ituring na walang kapantay sa ilalim ng pinakamataas na True Lord rank. Ang normal True Lord ranks ay hindi man lang makalusot sa kanyang depensa. Kung tutuusin, magiging frozen sila kung naging close pa sila. Ang layer ng hangin at kidlat sa paligid ni Francis ay nagsisimula ng magnos ng yelo at ang kanyang katawan ay halos nagyelo. Goddess Wendy, ang paggamit ng discarding ito ay makakasama sa iyong pundasyon. At ginagamit mo ito para lang makita kung gaano ako katatag. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Mula yelo hanggang tubig. Isang alon ng tubig ang lumitaw sa paligid ni Francis na umaabot sa lahat sa loob ng 12-dosenang yarda. Boy! Lahat ng lumalapit kay Francis ay parang isang batong lumulubog sa karagatan. Kung si Goddess Wendy ay isang bundok ng yelo, kung gayon si Francis ang karagatan. Sure! Ang buong katawan ni Francis ay gumalaw at nagsimulang tumagos palapit kay Goddess Wendy. Break! Sinuntok ni Francis. Para siyang tubig na sumasanib at dumadaan sa depensa ng Mystic Ice Battle Body ni Goddess Wendy. Hindi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Goddess Wendy habang pinagmamasdan si Francis na sinuntok ang kanyang dibdib. Basag! Ang suntok na ito ay tumama sa Mystic Crystal Battle Body ni Goddess Wendy at sumabog sa paligid ng kanyang dibdib. Wow! Si Goddess Wendy ay nagluwa ng isang subo ng dugo nang ang kanyang damit ay punit-punit, na nagpapakita ng isang pares ng Snow White na mga suso. Sister Wendy. Ang tatlong matang santo ay umungal at agad na pumunta upang iligtas siya. Natalo niya si Goddess Wendy sa isang galaw.
Natahimik ang mga manunood at marami ang huminga ng malamig. Nakakatakot. Sa ganoong estado, si Goddess Wendy ay mas malakas pa kaysa sa iba pang overwhelming prodigies, ngunit natalo pa rin siya ni Francis sa isang galaw. Sina Dexter, Vanjie, Linda, at kumpanya ay nag-click sa kanilang mga dila. Maswerte sila na hindi nila hinamon noon si Francis, kung hindi, mapahiya nila ang kanilang sarili. Isang napakalaking kababalaghan ang nawala sa isang galaw. Halos lumuwa ang mga mata ng maraming manunood. Nakabalik lang sila sa realidad pagkaraan ng ilang oras. Ang dahilan ng lahat ng kaguluhan na ito ay nanatiling walang ekspresyon habang siya ay bumulong-bulong sa kanyang sarili, kahit na lahat ng bagay sa daan ay nawala na ngayon. Sa tuktok ng isang malayong bundok, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang nakatatanda na nakasuot ng sombrero ng damo ay may mga solemna na ekspresyon. Ang lakas ng Francis na ito ay nalampasan ang aming mga inaasahan. Mukhang hindi maganda ang kanyang intensyon dito. Bulong ng matanda na nakasuot ng sombrero. Mukhang hindi siya madaling matalo ni Schenger, ngunit walang sino man ang makakaalis sa titulo ng pinakamalakas na eye bloodline. Ang mga mata ng Golden Sun family head ay kumislap. Sa sandaling ito, agad na nagsimula ang labanan sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint. Francis, ang lakas ng loob mong saktan si Weir. Ang umaatungal na boses ay naglalaman ng nakakapangilabot na layuning pumatay. Nakaramdam ng lamig ang mga henyong naroroon, na para bang nahulog sila sa isang madilim na bangin. Sa kanilang mga mata, biglang bumukas ang ikatlong mata ng lalaking may gininto ang buhok, naglabas ng gintong liwanag na kasing liwanag ng araw na pumupuno sa hangin. Pang! 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 Si Quentin, ang lalaking may multo, at lahat ng may eye bloodlines ay hindi makahinga habang pinipigilan ang kanilang eye bloodlines. Naramdaman ni Francis na bumigat ang kanyang kaliwang mata. Nagkaroon ng pressure na ginawa itong mahinang pumutok. Three-eyed divine light. Isang liwanag na kasing liwanag ng araw na naglalaman ng kapangyarihang pasingaw ang lahat ng bumaril patungo kay Francis na parang meteor shower. 515. Sa sandaling iyon, nakikita ng lahat sa loob ng ilang daang milya ang nagninangas na liwanag. Ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay parang araw na nakatingin sa lupa. Boom! Si Francis, na 100 yarda ang layo, ay nilamon ng nakakapasong liwanag na ito. Napakalakas ng eye bloodline technique. Iyon ang tatlong matang banal na liwanag na sinasabing makakalusot sa anumang kasanayan. Ang nangingibabaw na kapangyarihan ay tumawid sa 1 milyang radius, at maging ang mga may eye bloodlines tulad ni Quentin at ang lalaking may multo ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga mata. Bam! Pang! Si Francis ay tila nagkaroon ng mapangwasak na suntok at napaatras. Naramdaman ni Francis na bumigat ang kanyang puso at katawan, na para bang kinakaharap niya ang kapangyarihan ng isang sinaunang dragon. Weng! Ang ripple sa paligid ni Francis ay nagsimulang lumabo. Ang tatlong matang banal na liwanag ay tila umaatake sa pisikal at mental na sukat. Tumalo ng puso ni Francis. Nagsimulang umusok ang lupa kung saan siya itinulak pabalik. Ang kapangyarihan ng tatlong matang banal na liwanag ay napakalakas, sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Shoo! Ang katawan ni Francis ay natatakpan ng nagninangas na apoy. Kasabay nito, hindi rin maiwasan ang kanyang kaluluwa na masunog. Makalipas lamang ang 2 paghinga, nang umatras si Francis ng kalahating milya ang layo, tuluyang nawala ang pag-atake ng Three-Eyed Divine Light. Sa sandaling ito, mahigit kalahati ng asul na ripple na nakapalibot kay Francis ay nawala, at mayroong isang higanteng bunganga sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint. Dahil sa eksenang ito, natulala ang mga manunood at hindi na mapakali. Karapat-dapat na maging pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Napakalakas talaga. Ang damit at buhok ni Francis ay magulo. Bahagyang kirot ang nanggagaling sa kanyang katawan at buto, na para bang pinigil siya ng matinding pressure. Hindi parang ayaw ni Francis na iwasan ang pag-atake, wala lang siyang kakayahan na gawin iyon. Sa katotohanan, ang bilis ng pag-atake ng Three-Eyed Saint ay hindi kasing bilis ng Heavenly Piercing Eye, ngunit ang Three-Eyed Saint ay nakalock kay Francis gamit ang kanyang Sacred Eye Bloodline.
Ang espasyo sa paligid ng katawan ni Francis ay napuno ng kapangyarihan ng linya ng dugo ng Three-Eyed Saint, at sa ilalim ng estadong iyon, ang katawan ni Francis ay kumilos na parang nakalubog sa putik. Sa makatuwid, kahit na nakita ni Francis ang ruta ng pag-atake ng Three-Eyed Saint, napakahirap para sa kanya na iwasan ito. Kasabay nito, sa kabilang dulo ng bunganga. Hindi nasaktan ng aking buong lakas na Three-Eyed Divine Light. Walang sino man sa ilalim ng half-step na Origin Core Realm ang mananatiling hindi nasaktan. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ng tatlong matang santo. Kahit papaano mula sa ibabaw, tila bahagyang natarante si Francis. Ang mga may malakas na kaluluwa ay hindi karaniwang may malakas na katawan, at ang mga may malakas na katawan ay karaniwang walang malakas na kaluluwa. Gayunpaman, ang kabataang nasa kanyang harapan ay tila madaling lumaban sa kanyang pag-atake, na umatake sa pisikal at mental na dimensyon. Pagkatapos ng nakaraang ebolusyon, ang water bloodline ni Francis ay dalubhasa sa pagtatanggol at pagbawi. Ang Three-Eyed Divine Light ay halos fire-oriented, kaya ito ay sinalungat ng water bloodline ni Francis. Akin na. Biglang naging asher ang kaliwang mata ni Francis, at lumitaw ang isang kurap ng purple. Ano? Pagbabago ng kapangyarihan ng I-Bloodline. Ang tatlong matang santo at ang dalawa pang kahalili ng mga pamilyang may dugong mata ay hindi makapaniwala. Ang elemento ng isang I-Bloodline ay karaniwang tinutukoy sa kapanganakan, at ang pagbabagong ito sa kapangyarihan ng I-Bloodline ay lumitaw lamang sa ilang maalamat na bloodline. Whoosh! Ang kalahating transparent na apoy ng hangin at kidlat ay tila lumitaw mula sa ibang dimensyon habang tinamaan nito ang tatlong matang santo. Wind Lightning Eye Flame. Ito ang pinakamalakas na nakakasakit na I-Bloodline attack ni Francis sa ngayon, na naglalaman ng tatlong elemento ng apoy, kidlat, at hangin, at nagkaroon pa ng kaunting aura ng pagkawasak. Nang dumampi ang Wind Lightning Eye Flame sa katawan ng Three-Eyed Saint, nakaramdam siya ng nakakapasong sakit na parang nasa impyerno. Sa mga tuntunin ng tagal, ang Wind Lightning Eye Flame ay hindi tumagal hanggat ang Three-Eyed Divine Light, ngunit ang lakas ng pagsabog nito ay mas malakas. Sa mapanganib na sitwasyong ito, ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay kumaibot. Banal na liwanag ng pagkawasak. Isang sinag ng sikat ng araw ang tila dumaan sa hangin. Whoosh! Ang kakaibang liwanag na ito ay tila parehong pisikal at mental na pag-atake ng enerhiya habang ito ay nakipagsagupaan sa Wind Lightning Eye Flame. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Shoo! Ang magulong Wind Lightning Eye Flame na malapit ng sumabog ay biglang gumuho sa harap ng Divine Light of Destruction at ang kapangyarihan nito ay humina ng higit sa kalahati. Boom! Nanginginig ang figure ng tatlong matang santo, at napaatras siya ng ilang hakbang habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay nadudurog ng puwersang ito. Gayunpaman, pagkatapos harapin ang banal na liwanag ng pagkasira, ang banta ng apoy sa kanya ay lubhang nabawasan. Ang tatlong matang santo ay nagpakawala ng hininga at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ang pag-atake ni Francis ngayon ay masyadong malakas. Maaari nitong talunin kaagad ang late stage na True Lord ranks. Sa kabilang dulo ng bunganga. Ito ang tatlong matang banal na liwanag ng pagkasira. Maaari pa nga nitong matuno at masira ang aking pinakamalakas na atake. Si Francis ay may tame time na ekspresyon. Ang Three-Eyed Saint ay may dalawang pangunahing pamamaraan. Ang pangunahing ay isang nakakasakit na kasanayan na sumunog sa lahat ng bagay, habang ang pangalawa ay isang defensive na kasanayan na maaaring masira ang bawat pag-atake, kabilang ang mga diskarte sa I-Bloodline. Ang parehong mga kasanayan ay maaaring makaapekto sa pisikal na mundo at sa mental na enerhiya mundo ng sabay-sabay. Ito ang bloodline ng Sacred Eye ng pamilyang Golden Sun, na umabot na sa antas ng pagiging perpekto. Karamihan sa iba pang mga diskarte sa I-Bloodline ay mas bias sa isang tiyak na aspeto. Halimbawa, ang kay Francis ay mas bias sa kaluluwa, si Chigwei mula sa Blackcliff Palace ay mas dalubhasa sa mental energy world ng Ghost Dao, at ang Heavenly Piercing Eye ni Quentin ay bias sa pisikal na dimensyon. Gayunpaman, ang bloodline ng Sacred Eye ng pamilyang Golden Sun ay umabot sa isang mataas na antas sa parehong mga sukat ng pisikal at mental na enerhiya. Francis, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng maalamat na kakayahan na baguhin ang iyong kapangyarihan sa I-Bloodline, ngunit ang pagharap sa bloodline ng Sacred Eye ng aking pamilyang Golden Sun, kahit ano pa ang iyong palitan, ito ay walang silbi.
Nagningning ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Mata ng ilusyon. Nakalok ang God Spiritual Eye ni Francis sa ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Hindi mabilang na mga pang-akit at atraksyon ang nagmula sa kaliwang mata ni Francis, at hindi napigilan ng Three-Eyed Saint ang paghila. Kinakatawan ng Eye of Illusion ang pinaka-perpektong diskarte ni Francis at, sa kanyang malakas na pinagmumula ng mental energy, kahit ang Three-Eyed Saint ay hindi ito nagawang harangan. Sure! Ang kamalayan ng Three-Eyed Saint ay pumasok sa isang kakaibang dimensyon na puno ng hangin, kidlat, at yelo. Ang kanyang katawan ay napigilan ng mga tanikala ng kidlat at hindi makagalaw. Francis, talagang malakas ang eye bloodline mo. Gayunpaman, nagsimulang ngumiti ang pinigil na Three-Eyed Saint. Banal na liwanag ng pagkawasak. Ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay muling naglabas ng nakakapasong liwanag. Boom! Ang dimensyon na nilikha ni Francis gamit ang kanyang God Spiritual Eye ay agad na nabasag. Ang banal na liwanag ng pagkawasak ay maaaring magpakalat hindi lamang ng apoy, maaari rin itong magpakalat ng enerhiya sa pag-iisip. Ang Three-Eyed Divine Light ay sinasabing kayang sirain ang lahat. Sa totoong mundo. Sure! Si Francis at ang Three-Eyed Saint ay parehong nakatayo sa dalawang dulo ng crater na parang walang nangyari. Napabuntong hininga ang lahat ng manunood. Tanging si Quentin, ang lalaking may mata na multo, at kakaunting bilang ng mga tao ang nakakakita sa totoong labanan. Napakalakas ng mental energy ni Francis. Sa kabutihang palad, kinuha ko ang mungkahi ni Sister Wendy at nagsuot ng 3 o 4 na bagay na nagtatanggol sa kaluluwa, at iyon na ang pinakamataas na limitasyon para sa pamilyang Golden Sun. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ng 3 matang santo. Dahil sa paghahandang ito kaya niyang nalampasan ang ilusyon na dimensyon ni Francis sa kabila ng walang kasing lakas ng pag-iisip gaya ni Francis. Tulad ng inaasahan. Si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw habang ang kanyang asul na buhok ay umihip sa hangin. Inaasahan niya na ang kanyang Eye of Illusion ay hindi gagana, ngunit hindi niya inaasahan na ang Three-Eyed Saint ay magkakaroon ng 3 o 4 na soul-defending item sa kanyang katauhan. Francis, ang iyong eye bloodline na pinagkakatiwalaan mo ay dito natatapos. Ang 3 matang santo ay nakatayong mayabang. Sa puntong ito, ang 2 pang pangunahing kahalili ng eye bloodline, si Quentin at ang lalaking may multo, ay parehong nagsisisi. Ang bloodline ng Sacred Eye ng Three-Eyed Saint ay sumalungat sa karamihan ng mga eye bloodlines, kung hindi, ang pamilyang Golden Sun ay hindi sana hawakan ang titulo ng pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente sa loob ng 10,000 taon. Three-Eyed Divine Light Golden Crow World Smothering. Naglabas ng liwanag ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Ang liwanag na ito ay nabuo sa hugis ng isang gintong uwak na nagradiated ng nakakapasong apoy sa hangin. Ang kapangyarihan ng Three-Eyed Saint ay umabot sa ibang antas. Bago pa man dumating ang pag-atake, naramdaman ni Francis na napuno ng init ang hangin. Hindi maiiwasan ni Francis ang pag-ataking ito dahil nalock siya ng Three-Eyed Divine Light. Gayunpaman, hindi man lang naisip ni Francis na umiwas. Eye of Eye Soul Shooting Line. Ang kaliwang mata ni Francis ay bumaril ng isang transparent na asul na liwanag. Whoosh! Ang malamig na asul na liwanag ay kumislap sa hangin at nakipagsagupaan sa Three-Eyed Divine Light. Ang Eye Soul Shooting Line ay agad na dahado. Pagkatapos ng lahat, ang 3 matang banal na liwanag ay may elemento at ang kakayahang iwaksi ito, ngunit ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng nakakapanghinayang lamig na umabot pasulong. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang 17 hanggang 18 yarda ang lapad na lawa ay umaalon habang sinusuportahan nito ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Francis. Woo! Isang malamig ngunit magandang ice blue glow ang lumitaw sa hangin at lumundag pasulong. Eye of Eye Soul Freeze. Naunawaan ni Francis ang kaunti sa core essence ng Ball of Eye Soul. Nagsimulang lumamig ang ice blue light at nag-freeze ang Three-Eyed Divine Light. 516. Sa himpapawid, ang magandang ice blue na liwanag ay nakipag-ugnay sa nakakapasong liwanag. Sa unang kalahating hininga, ang nakakapasong gintong uwak ng Three-Eyed Saint ang humawak ng ganap na kalamangan. Nang maghiwa-hiwalay na ang Eye Soul Shooting Line ni Francis, isang mas malakas na puwersa ng yelo ang lumitaw, na nagpapataas ng pag-atake.
Ang ice blue na linya ay naging mas condensed habang bumaba ang momentum ng Three-Eyed Divine Light. Ang Ice Soul Shooting Line ay dalubhasa sa matinding lamig at pagguho, ngunit hindi ito matatag. Ang Ice Soul Freeze ay hindi naglalayo ng opensa, tumutuon lamang ito sa pagyayelo. Ang kakanyahan ng Ball of Ice Soul ay lumitaw sa isip ni Francis, at naglalaman ito ng maraming bagay tungkol sa mga misteryo ni Ice. Hindi gaanong pinapahalagahan ni Francis ang aspeto ng pagyayelo noon, ngunit pagkatapos matugunan ang tatlong matang banal na liwanag ng Three-Eyed Saint at ang malakas nitong kakayahan sa paghiwa-hiwalay, ang kakayahan sa pagyayelo ay sa wakas ay ginamit. Nagsagupa ng dalawang magkasalungat na eye bloodlines, ngunit hindi agad matukoy kung sino ang mananalo. Ang isa ay naghiwa-hiwalay habang ang isa ay nagyayelo. Ito ang mga espesyalidad sa eye bloodline. Ang Three-Eyed Divine Light ay fire-based habang ang Eye of Ice Soul ay ice-based. Sila ay magkasalungat. Ang Three-Eyed Divine Light ng Three-Eyed Saint ay naharang. Ngunit ang Francis na iyon ay wala ring kalamangan. Napabuntong hininga ang mga manunood sa sobrang tuwa. Ang labanan na ito ay sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Ang Three-Eyed Divine Light ay talagang hinarang ng brat na iyon. Paano ang isang maliit na Azure Flower Continent ay magsilang ng isang napakalaking eye bloodline? Nabaluktot ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint sa galit at ayaw. Ang Eye of Ice Soul ni Francis ay hindi kasing lalim o perpekto ng kanyang Three-Eyed Divine Light. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Golden Sun ay may mahabang kasaysayan habang si Francis ay nag-isip ng lahat ng bagay sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang lakas ng eye bloodline ni Francis ay mas malakas kaysa sa Three-Eyed Saint. Dahil lang doon kaya nakipag-clash ang Eye of Ice Soul ni Francis sa Three-Eyed Divine Light. Sa isang malayong bundok, nakakatakot na eye bloodline. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kay Shenger ay hindi kasing lakas. Ang mga mata ng pinuno ng pamilyang Golden Sun ay kumislap sa kasakiman at paghanga. Ang mata ni Francis na ito ay lubhang kakaiba. Mayroon itong napakaraming enerhiya ng kaluluwa at maaari pa itong magpalit ng kapangyarihan. Sabi ng matanda na nakasombrero. Habang tumatagal, naging solemn na ang mga ekspresyon ng dalawa. Sa himpapawid, ang nakakapasong banal na liwanag ng Three-Eyed Saint ay orihinal na umabot ng 2/3 ng sagupaan at nagkaroon ng kalamangan, ngunit sa ilang paghinga na lumipas, ang haba ng nakapapasong Divine Light ay itinutulak pabalik. Sa kabilang banda, ang Eye Soul Line ni Francis ay sumusulong at papalapit sa pagkuha ng kalahati ng espasyo. Nang ang dalawang panig ay kumuha ng kalahati, ang Three-Eyed Saint ay nawalan ng kalamangan, at mula sa kasalukuyang momentum, ang Eye Soul Line ni Francis ay mas lumalawak papatungo sa Jinyang. Imposible. Ang Three-Eyed Saint ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang circulated ang kapangyarihan ng kanyang third eye, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maibabalik ang momentum. Nagsimulang gumapang pasulong ang kalahati ni Francis. 5/10, 6/10, 7/10. Palaki ng palaki ang bentahe ni Francis. Itong si Francis ay isang halimaw. Pinipigilan niya ang Three-Eyed Saint sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng eye bloodline. Si Quentin at ang lalaking may multo ay nagkatinginan sa gulat. Bagamat hindi pa napagpasyahan ang mananalo, ang kalamangan ni Francis ay patuloy na tumataas at ang tagumpay ay bumabagsak sa kanya. Nang ang kanyang ice blue na linya ay umabot sa 3/4, ang Three-Eyed Saint ay nagsimulang mapagod. Ang kapangyarihan ng tatlong matang banal na liwanag ay hindi dapat maliitin, ngunit ang napakalakas na kasanayan ay nangangailangan ng nakakatakot na dami ng enerhiya. Paano ito posible? Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon niya. Hindi makapaniwala ang Three-Eyed Saint. Sa kabilang dulo ng bunganga, kalmado pa rin si Francis. Kailangang malaman ng isa, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay halos maihahambing sa isang soberano. Paano may kukumpara ang kaluluwa ng Three-Eyed Saint sa kanya? Kung hawantong ang laban na ito, tiyak na matatalo ang Three-Eyed Saint. Three-Eyed Saint, napagdesisyonan na ba ang nanalo? Nanunuya si Francis habang mas pinipilit niya. Nang marinig ito, ang mukha ng tatlong matang santo ay naging pangit at puno ng galit. Bago ang labanan, ang tatlong matang santo ay lubos na nagtitiwala. Ang eye bloodline ni Francis ay nakatakdang bugbugin niya.
Sa kabaligtaran, kahit natiwala rin si Francis sa kanyang sarili, hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban. Jinyang, ano man ang resulta ngayon, narito ako na may mapagpakumbabang puso upang matuto mula sa at homanin ang numero unong pamilya ng I bloodline sa kontinente. Umiling si Francis at sinabi, mapagpakumbaba. Matuto. Ang mga manunood ay may kakaibang ekspresyon. Kahit na ang mga aksyon ni Francis sa Tea Party ay hindi mayabang, hindi rin sila mapagpakumbaba. Humble learning. Pwede bang? Parang may naalala ang lalaking multo at nanginginig ang puso niya. Sa tuktok ng malayong bundok. Ano ang pinaglalaroan nitong Francis? Nagsalubong ang mga kilay ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang nilalaro. Kung magpapatuloy ito, matatalo si Shenger. Iminulat ng matanda na nakasombrero ng damo ang kanyang mga mata. Sa akin dito, paano matatalo si Shenger? Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay malamig na ngumisi. Sure. Biglang bumukas ang ikatlong mata sa kanyang noo. Bilang ama ng Three-Eyed Saint, magkatulad ang linya ng dugo ng Golden Sun family head, hindi lang kasing dalisay. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay higit na nalampasan ang kanyang anak. Weng! Pinagdikit ng pinuno ng pamilyang Golden Sun ang kanyang mga kamay habang tumutulo ang mga patak ng dugo mula sa kanyang ikatlong mata at isang maapoy na aura ang dumaan sa hangin. Mabuti, dahil ikaw ang kanyang ama, maaari mong ilipat ang iyong kapangyarihan sa I bloodline sa paggamit ng Golden Sun family secret technique. Ang matanda na may sombrero ng damo ay mahinang tumango, hindi nagulat. Sa susunod na sandali, ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay naglabas ng isang kislap ng makinang na ginto habang ang isang alo ng kapangyarihan ng I bloodline ay nagmula sa kanya. Anong nangyayari? Anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginagamit ng Three-Eyed Saint? Paano siya biglang nagkaroon ng napakaraming I bloodline power? Bulalas ni Quentin, ang lalaking may multo, at kumpanya. Sa isang hininga lang, dumable ang kapangyarihan ng linya ng dugo sa mata ng Three-Eyed Saint. Weng! Boom! Ang ice blue line ni Francis, na umaabot sa isang punto sa harap mismo ng Three-Eyed Saint, ay biglang napaatras ng surge of light. Nagulat si Francis. Sure! Isang bugzo ng hangin at kidlat ang umihip habang ang banal na liwanag ay nagsimulang lumapit muli sa kanya. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Isang pares ng mga pakpak ang lumitaw sa likod ni Francis na sumasalamin sa Heaven Earth Yuan Chi. Sa puntong ito, pakiramdam ni Francis ay kasing gun ng balahibo at para siyang nasa gitna ng hangin at kidlat ng mundo. Sa nakalipas na kalahating taon, ang pangunawa ni Francis ay umabot sa isang bagong antas. Francis, gaano ka man kabiles, hindi mo maiiwasan ang aking banal na liwanag. Ang tatlong matang santo ay umungal habang ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng labis na kagalakan at pananabik. Nakatanggap siya ng tulong mula sa kanyang ama sa kritikal na sandali, at tila may malaking stream ng I bloodline power na nagbibigay sa kanya. Three-Eyed Divine Light. Sa suporta ng kapangyarihan ng I bloodline ng kanyang ama, ang Three-Eyed Saint ay muling naglabas ng nakakagulat na sinag ng liwanag na 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ang figure ni Francis ay agad na tinusok ng liwanag. Logically, hindi siya makakaiwas kung siya ay ikinulong, ngunit sa sandaling iyon, ngumiti si Francis. Ang wings of wind at lightning sa likod niya ay biglang pumutok, lumikha ng hindi mabilang na mga arko ng kidlat na nagtulak palayo sa iba pang Yuan Chi sa malapit. Sure! Ang figure ni Francis ay nabasag sa espasyo na natatakpan ng kapangyarihan ng I bloodline at nawala. Hiu! Hindi nakuha ang mapangwasak na suntok ng Three-Eyed Saint. Paano niya nagawa iyon? Baka sa mukha ng tatlong matang santo ang kawalan ng paniniwala. Mula sa kapanganakan hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang henyo na madaling makaiwas sa kanyang Three-Eyed Divine Light. Sa malayong bundok, anong uri ng lihim na pamamaraan iyon? Mukhang naglalaman ito ng isang maliit na bahagi ng mga batas ng kalawakan, na nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa pagkakandado ng bloodline. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang nakatatandang sombrero ng damo ay parehong nagulat. Sure!
Gamit ang Wings of Wind and Lightning, ang bilis at liksi ni Francis ay parehong tumaas ng husto, at nawala siya sa paningin ng Three-Eyed Saint. Biglang naramdaman ng tatlong matang santo na nanlamig ang kanyang likod habang tila hinihiwa ng hindi nakikitang talim ang kanyang balat. Asher Eye Sharp Slice. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging Asher habang ang kanyang mga pakpak ay pumapalpak, na nagmukhang isang sinaunang Diyos ng digmaan. Shoo! Isang kalahating transparent na talim ng hangin ang humampas patungo sa tatlong matang santo, at nadama ng lahat ng mga henyo na medyo pamilyar ito. Ito ay hindi kapani-paniwalang katulad ng Heavenly Piercing Eye. Ano ang nangyayari? Iyan ang sekretong pamamaraan ng aking pamilyang Tauba, ang Heavenly Piercing Eye. Napatayo si Quentin sa gulat. Gayunpaman, sa oras na napagtanto ng lahat na ang Asher Eye Sharp Slice ni Francis ay natapos na, ang talim ng hangin ay mas mabilis pa kaysa sa Heavenly Piercing Eye dahil pinagsama ito ni Francis sa mga batas ng bilis mula sa Wind Lightning Emperor. Shua! Tumalsik ang dugo mula sa likod ng tatlong matang santo nang lumitaw ang kalahating pulgadang lalim na sugat, dahilan para mapaungol siya. Kahit na gumawa siya ng protective shield, hindi ito naging mabilis. Bagamat may kakayahan ng Three-Eyed Saint na iwaksi ang pag-atake, ang bilis at lakas ng Asher Eye Sharp Slice ni Francis ay nalampasan ang kay Quentin, at inilunsad ito mula sa blind spot ng Three-Eyed Saint. 517. Shoo! Ang likod ng tatlong matang santo ay nahiwa ng isang talim ng hangin at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang talas at bilis ay lumampas sa mga limitasyon ng True Lord rank. Bakit ang galaw na iyon ay katulad ng Heavenly Piercing Eye? Ang mga totoong henyo ng True Dragon ay parang nakita na nila ang paggalaw na iyon noon. Si Quentin ay nakatayo sa gulat at pagtataka. Sa sandaling ito, ang lihim na pamamaraan ng Heavenly Piercing Eye ni Quentin ay kinopya ni Francis, at ang kapangyarihan nito ay higit na nalampasan ang orihinal na Heavenly Piercing Eye. Tama, ang ganitong uri ng kakayahan sa pagkopya. Tumalo ng puso ng lalaking may multo. Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering, kinopya ni Francis ang Ghost Eye Flame ng lalaking may multo at lumikha ng sarili niyang Lightning Fire God's Eye, na kilala ngayon bilang Wind Lightning Eye Flame. Ngayon, ang paraan ng pagkopya na iyon ay lumitaw muli mula kay Francis. Tumangging maniwala ang lalaking may mata ng multo na maaaring naintindihan ni Francis ang ilang Asher Eye Sharp Slice na nagkataon na napakahawig sa Heavenly Piercing Eye. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pamamaraan ay ang kanilang elemento. Ang Asher Eye Sharp Slice ay wind-based habang ang Heavenly Piercing Eye ay metal-based, ngunit pareho silang dalubhasa sa penetration at sharpness. Siya! Kailan niya natutunan ang aking Heavenly Piercing Eye technique? Natigilan si Quentin, ngunit hindi ngayon ang pinakamagandang oras para sa tanong na iyon. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint. Si Francis ang nangibabaw ngayon, at iyon ay dahil sa kanyang Heavenly Piercing Eye imitation. Mapait ang puso ni Quentin. Hindi lamang siya natalo kay Francis, ang kanyang sariling pamamaraan ay tila mas malakas sa mga kamay ni Francis. Heavenly Piercing Eye. Natutunan niya ang sikretong pamamaraan ng pamilya Tauba. Pinigilan ng tatlong matang santo ang sakit mula sa kanyang likod. Noong nakaraan, ang tanging pangunahing ay bloodline technique na pinag-iingat niya ay ang Heavenly Piercing Eye dahil napakabilis nito. Sa kasalukuyan, ang pagkakaroon ni Francis ay naging isang bangungot. Sa totoo lang, natalo na siya kanina. Kung hindi dahil sa paglilipat ng kapangyarihan ng kanyang ama sa kanya, hindi magtatagal ng ganito katagal ang Three-Eyed Saint. Sa malayong bundok, ang breath na ito ay may mga specialty ng Wu at ng pamilya Tauba, at mayroon siyang sariling Eye of Illusion at ang kanyang Eye of Ice. Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang mata ni Francis ay maaaring umangkop sa bawat sitwasyon, at sa lakas ng kanyang kaluluwa, ang kanyang kalamangan ay mas malaki pa. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa ng Golden Sun Family Head ay suportahan ang kanyang anak sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, magkakaroon ng pagkawala ng enerhiya dahil sa distansya. Napabuntong hininga ang matanda na may sombrero ng damo. Ang Three-Eyed Saint ay maaari lamang sumipsip ng halos 60% ng enerhiya na ipinadala ng pinuno ng pamilyang Golden Sun.
Gayunpaman, kahit noon pa man, pinahintulutan nito ang kapangyarihan ng linya ng dugo sa mata ng Three-Eyed Saint na halos doble. Ngunit ang tagumpay ay hindi na magpapasya sa pamamagitan lamang ng lakas ng eye bloodline. Three-Eyed Divine Light. Isang maliwanag na nakakapasong sinag ng liwanag ang muling nakalok kay Francis. Sure! Ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Francis ay muling pumutok habang umiiwas siya sa pag-atake ng Three-Eyed Saint. Asher Eye Sharp Slice. Wind Lightning Eye Flame. Lumipad sa himpapawid si Francis at pinilit ang Three-Eyed Saint na mag-aagawan. Nagawa ng Three-Eyed Saint na harangin ang Asher Eye Sharp Slice, ngunit wala siyang sapat na oras upang ganap na iwaksi ang Wind Lightning Eye Flame. Punit-punit ang kanyang damit, ngunit gumanti siya, walang pakialam sa kanyang mga sugat. Three-Eyed Divine Light nakakasilaw na Solar Sky Stars. Ang ikatlong mata ay parang bulkan na nagbuga ng libu-libong magulo at mapangwasak na mga sinag ng liwanag. Boom! Nayanig ang lupa at natangay ang alikabok sa hangin. Ang libu-libong light beam ay parang mga bulalakaw habang sila ay bumagsak sa lupa, na lumilikha ng mga crater na kasing laki ng silid. Ang libu-libong ilaw na ito na bumaba mula sa langit ay isang sakuna, at ang napakalakas na pagkilos ay ginamit laban sa isang tao lamang. Kahit na ang isang tao sa half-step na Origin Core Realm ay atras laban sa ganoong hakbang na ayaw na makipagsagupaan laban dito ng direkta. Nakakasilaw na Solar Sky Stars. Iyon ang galaw na iyon. Shenger, nababaliw ka na. Bago maabot ang kalahating hakbang na Origin Core Realm, ang paggamit ng galaw na iyon ay makakapinsala sa iyong bloodline ng Sacred Eye. Ang ekspresyon ng Golden Sun Family Head ay nagbago ng husto at siya ay huminga ng malalim. Kung mas malakas ang eye bloodline technique, mas maraming pasanin ang inilagay nito sa eye bloodline. Halimbawa, ang Wind Lightning Eye Flame ni Francis ay hindi angkop na gamitin ng higit sa 3 beses na magkakasunod, at ito ay si Francis, na may napakalakas na eye bloodline. Halos hindi lang nagamit ng Three-Eyed Saint ang mga dazzling Solar Sky Stars sa suporta ng kanyang ama, ngunit maaari na nitong sirain agad ang Broken Moon Clan. Boom! Boom! Nayanig na parang avalanche ang buong lugar kung saan ginanap ang Tea Party. Nagsimulang magpanik ang mga manunood. Para silang langgam sa harap nitong ulan ng mga gintong bahid. Sa kabutihang palad, ang pag-atake na ito ay nakalock lamang sa kalahating milyang radius sa paligid ng Francis, kung hindi, higit sa kalahati ng mga manunood ay nasugatan o namatay. Napakalakas ng malawak na pag-atake. Sa pagharap sa pag-ataking ito, mabilis na pumutok ang Wings of Wind and Lightning ni Francis habang mabilis siyang tumakbo palabas ng lugar. Bo! Isang asul na ripple ang pumapalibot kay Francis, at ang paminsan-minsang guhit ng liwanag na nasa siren niya ay bumagal. Isang biglaang malabong purple na aura ang lumabas mula sa Wings of Wind and Lightning, na nagdulot ng bilis ni Francis sa isang ganap na bagong level. Ang malabong lilang aura ay mula sa Wind Lightning Stone Tablet, at kahit isang maliit na pawis ay nagbigay ng matinding pagbabago. Sure! Sa isang kisap lang ng mata, malapit na si Francis sa mga ulap, kaya hindi na gaanong binyantaan ng dazzling Solar Sky Star si Francis. Sa kabilang banda, ang mga manunood sa lupa ang sumisigaw mula sa mapangwasak na pag-ataking ito. Sobrang bilis. Mukhang napakahirap para kay Shenger na manalo. Napabuntong hininga ang matanda na may sombrero ng damo. Kung makakaiwas si Francis sa isang normal na Three-Eyed Divine Light, okay lang iyon. Gayunpaman, kung maiiwasan man ni Francis ang isang malawak na pag-atake tulad ng nakasisilaw na Solar Sky Stars, kung gayon sila ay walang magawa. Siyempre, nakikita ng matanda na may sombrero ng damo na madaling makaiwas si Francis dahil sa kanyang mga hula at matalas na pandama. Nang ang 3 matang santo ay naghahanda na para gamitin ang kasanayan, si Francis ay gumawa ng sarili niyang paghahanda. Sa pagharap sa isang nakakatakot na kalaban na ang mga pandama ay napakalakas kasama ng sukdulang bilis, ang tsansa na manalo ang 3 matang santo ay napakaliit. Kahit na hindi siya manalo, ang kailangan lang gawin ni Shenger ay gamitin ang kanyang Divine Light of Destruction para ipagtanggol at, sa aking suporta, posibleng hindi siya matalo. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin nang hindi sinasadya. Agad niyang ipinarating ang kanyang taktika sa Three-Eyed Saint sa pamamagitan ng kanilang eye bloodline connection. Mukhang iyon lang ang magagawa ko.
Kailangan kong panghawakan ang titulo ng pinakamalakas na bloodline sa kontinente. Nahulog ang puso ng Three-Eyed Saint. Hindi mahalaga kung matalo siya o hindi, ngunit siya ang pinakamataas na henyo ng pamilyang Golden Sun at ang kadalisayan ng kanyang bloodline ng Sacred Eye ay nasa ibaba lamang ng Three-Eyed Heavenly Emperor. Kung natalo siya, malamang na magpalit ng kamay ang titulo ng pinakamalakas na Eye bloodline. Hindi namamalayan, bumababa na ang inaasahan ng pinuno ng pamilyang Golden Sun para sa Three-Eyed Saint. Sa simula, gusto nilang talunin si Francis anuman ang mangyari. Ngayon, ang pinakamahusay na magagawa nila ay hindi matalo. Francis, ang labanan sa pagitan natin ay kumakatawan sa ating mga Eye bloodlines. Ano ang kahulugan kung ang gagawin mo lang ay umiiwas? Huminga ng malalim ang Three-Eyed Saint habang sinulyapan ang asul na buhok na kabataan sa kalangitan. Hanggang ngayon, hindi nasaktan si Francis kahit na matapos ang pag-atake ng dazzling solar sky stars. Sa mga tuntunin ng bilis at pagkakasala, naabot na niya ang limitasyon ng True Lord rank. Mabuti, mabuti. Ngumiti si Francis at sinabi. Sure. Bumaba ang kanyang figure habang ang kanyang kaliwang mata ay naging Asher. Weng! Isang matalim na kislap ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis. Iyan ay. Si Quentin at ang lalaking may multo ay tumingin sa kaliwang mata ni Francis at nanginig ang kanilang mga puso. Ang hugis ng kaliwang pupil ni Francis ay kapareho ng pupil ng ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Sa sandaling iyon, ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang mag-condense ng isang ganap na kapangyarihan na may perpektong kontrol. Nadama ng mga kahalili ng Eye bloodline na si Francis ay naghahanda ng isang natatanging kasanayan na gawa sa hindi mabilang na mga atomo. Anong klaseng galaw ang sinusubukang gamitin nitong Francis? Napabuntong hininga ang mga manunood. Napakalakas ng Eye bloodline strength. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ni Francis? Ang mga puso ng tatlong matang santo at ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay nanginginig. Kung ginamit ni Francis ang ganitong lakas ng Eye bloodline sa simula, ang tatlong matang santo ay hindi magtatagal hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi ginawa ni Francis. Kung gayon ano ang kanyang pakay. Nasabi ko na ako ay dumating na may mapagpakumbabang puso upang matuto mula sa Athomanin ang numero 1 Eye bloodline na pamilya sa kontinente. Isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, ang kaliwang mata ni Francis ay nagpadala ng nakakasilaw na sinag ng liwanag. Banal. Liwanag. Ng pagkasira. Isang Asher na sinag ng liwanag ang kumislap sa hangin, pinuputol at pinaghiwa-hiwalay ang lahat ng nasa daan nito. Bago pa man sumara ang liwanag, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Kapag tumingin sila sa kaliwang mata ni Francis, pakiramdam nila ay nahiwa sila sa hindi mabilang na piraso. Paano ito posible? Ang Divine Light of Destruction ay ang lihim na pamamaraan ng pamilyang Golden Sun, paano ang brat na iyon? Hindi nakaimik ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Siya. Paano niya nalaman ang aking Divine Light of Destruction? Ang Three-Eyed Saint ay napabulala sa gulat at ginamit ang sarili niyang Three-Eyed Divine Light sa kritikal na sandaling ito. Hiu! Hiu! Sa kalangitan, nagsalubong ang nakakapasong pulang ilaw at malamig na asul na liwanag. 518. Boom! Nagsagupa ng dalawang Divine Lights of Destructions. Ang banal na liwanag ni Francis ay isang matalim na malamig na asul na liwanag na bumaba mula sa langit, samantalang ang banal na liwanag ng tatlong matang santo ay isang nagmamadaling nakakapaso na liwanag na maaaring magwasak sa lahat ng bagay sa landas nito, kabilang ang kaluluwa. Kumikislap kung saan-saan sa sandaling nagtagpo ang dalawang ilaw, ngunit sa halip na mapagod ang isa't isa, nilagpasan nila ang isa't isa pagkatapos na ubusin lamang ang kanilang lakas. Ang eksenang ito ay hindi inaasahan ng lahat, kabilang ang mismong Three-Eyed Saint. Hiu! Hiu! Ang dalawang Divine Lights of Destruction ay dumaan sa isa't isa. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay ang Divine Light of Destruction ni Francis ay isang purong pisikal na pag-atake habang ang Three-Eyed Saint ay parehong pisikal at mental na pag-atake ng enerhiya. Sa tuktok ng malayong bundok.
Hindi, ang kanyang banal na liwanag ng pagkasira ay hindi kumpleto. Naglalaman lamang ito ng kapangyarihang maghiwa-hiwalay ng mga pisikal na pag-atake. Bulalas ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang kumpletong banal na liwanag ng pagkasira ay maaaring magpakalat ng pisikal at mental na pag-atake ng enerhiya. Gayunpaman, marahil dahil hindi masyadong nagtagal si Francis, ang kanyang bersyon ay may kakayahan lamang na makaapekto sa pisikal na dimensyon. Nangangahulugan ito na ang Divine Light of Destruction ni Francis ay nagpakalat sa pisikal na aspeto ng Three-Eyed Saint mula sa sarili niyang Divine Light of Destruction ngunit walang epekto sa pagharang sa mental energy attack. Gayunpaman, sa parehong oras, pinahintulutan nito ang pisikal na nakabase sa Divine Light of Destruction ni Francis na magkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Kaya dumating ang kakaibang eksena ng dalawang ilaw na dumaan mismo sa isa't isa. Hahaha. Francis, gusto mong matutunan ang aking Divine Light of Destruction, ngunit kalahati lang nito ang natutunan mo. Tuwang-tuwa ang Three-Eyed Saint. Nagawa lamang ni Francis na kopyahin ang kalahati ng layunin ng Divine Light of Destruction. Ang dahilan kung bakit maaaring kontrahin ng Sacred Eye Bloodline ng pamilyang Golden Sun ang karamihan sa mga Eye Bloodline sa kontinente ay dahil dalubhasa ito sa parehong pisikal at mental na mga dimensyon, na nangangahulugan na ang mga pag-atake nito ay maaaring kontrahin ang karamihan sa mga karaniwang sikretong diskarte. Sapat na ang kalahati para talunin ka. Mahinang sabi ni Francis. Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, ang dalawang Divine Lights of Destruction ay tumama sa kani-kanilang target. Hindi maganda, hindi ba't ang magkabilang panig ay masusugatan? Bulalas ng ilan sa mga manunood. Natigilan ang mga ekspresyon ng matanda na may sombrero ng damo at ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang isang draw ay hindi masyadong masama sa isang resulta. Sabi ng matanda na may sombrero ng damo habang hinahaplos ang kanyang balbas. Nakita ng lahat ang mahinang malamig na asul na liwanag na tumama sa tatlong matang santo. Nanginginig ang figure ng Three-Eyed Saint habang pinapaikot niya ang kanyang Chi of True Spirit, na bumubuo ng golden shield upang harangan ang malamig na asul na liwanag. Sa kabilang panig, si Francis ay nakatayong hindi kumikibo at walang ginawa, hinayaan ang nakakapasong liwanag na dumaan sa kanyang katawan. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, isang misteryosong whirlpool ang lumitaw sa gitna ng lawa na hinahayaan ang nakakapasong liwanag na gawin ang anumang nais nito. Ito ay tulad ng isang chainsaw na sinusubukang makita sa tubig. Paano? Paano ito posible? Naramdaman ng Three-Eyed Saint ang kanyang Divine Light of Destruction na pumasok sa isang malalim na lawa. Ganap na hindi pinansin ni Francis ang kanyang Divine Light of Destruction. Kaya ganyan. Ang lalaking may multo at si Quentin ay nagkatinginan at nagkaintindihan. Ang banal na liwanag ng pagkasira ni Francis ay ganap na nakatuon sa pisikal na mundo. Sa makatuwid, ang kapangyarihan nito ay mas malaki sa mga tuntunin ng pisikal na pag-atake. Nangangahulugan iyon na ang pisikal na bahagi ng pag-atake ng Three-Eyed Saint ay ganap na nagkalat, na naiwan lamang ang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Francis ang mental energy attack. Iyon ang pinakamalaking bentahe ng kanyang God Spiritual Eye, ngunit ang kanyang kalaban ay walang katumbas na kakayahang huwag pansinin ang mga pisikal na pag-atake. Ang tatlong matang saint ay nakipagtagisan ng galit habang ang natitirang 30 hanggang 40% na kapangyarihan mula sa Divine Light of Destruction ni Francis ay kinuha niya ng direkta. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang Divine Light of Destruction bilang karagdagan sa pag-circulate ng kanyang Chi of True Spirit para sa pagtatanggol, samantalang kailangan lang ni Francis na tumuon sa isa sa mga iyon. Malaki ang pagkakaiba sa paggasta ng enerhiya. Ang malamig na asul na liwanag ay nagsimulang maghiwa at magwatak-watak sa katawan ng tatlong matang santo. Sa loob lamang ng 2 o 3 paghinga, ang Three-Eyed Saint ay nagsimulang sumigaw nang lumitaw ang maliliit na hiwa sa kanyang katawan. Sinabi ko sa iyo na matatalo kita sa kalahati lamang ng banal na liwanag ng pagkasira. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Sa katunayan, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang banal na liwanag ng pagkasira, lalo na dahil ang bahagi ng enerhiya ng pag-iisip ay mas komplikado.
Gayunpaman, hindi ito kailangan ni Francis. Kailangang malaman ng isa na ang tatlong matang santo ay nagtataglay ng 3 o 4 na bagay na nagtatanggol sa kaluluwa na partikular na ginawa upang kontrahin si Francis. Kung ang pag-atake ni Francis ay naglalaman ng bahagi ng enerhiya ng pag-iisip, hindi ba ito ay isang pag-aaksaya ng kanyang enerhiya? Sa makatuwid, nagpasya si Francis na tumuon sa pisikal na aspeto upang atakehin ang kahinaan ng Three-Eyed Saint. Break. Isang mas malakas na surge ng eye bloodline power ang pinakawalan mula sa kaliwang mata ni Francis. Sa wakas ay ginamit niya ang kanyang tunay na lakas. Weng! Ang ice blue light ay naging mas malamig at matalas. Arg! Ang tatlong matang santo ay napaungol habang ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga dagwang sugat. Bam! Lumipad ang katawan ng Three-Eyed Saint at napunta siya sa pool ng dugo. Nanatili si Francis sa langit na nakatingin sa ibaba, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pag-atake. Sa parehong sandali, ang Tea Party ay patay tahimik. Pagkatapos noon ay ang ingay ng malamig na hininga na inilabas. Nagkatinginan ng lalaking may multo at si Quentin. Hindi lang natalo ang Three-Eyed Saint, napahiya siya. Hindi siya natalo sa eye bloodline technique ng kalaban, natalo siya sa sarili niyang divine light of destruction. Dahil dito, naalala ng iba ang sinabi ni Francis kanina, narito ako para matuto ng may mapagpakumbabang puso at hominin ang numero 1 pamilya na may kadugo. Sa malayong bundok. Mapagpakumbaba sa pag-aaral. Namula ang mukha ng matanda na may sombrero ng damo, itong si Francis ay nagtago ng malalim. May lakas siyang manalo ng madali ngunit mapagpakumbaba siyang kumilos para hominin si Shenger. Ibinigay ko na ang aking eye bloodline power kay Shenger. Ngunit nabigla kami sa huling hakbang. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay umungal ng hindi sinasadya. Ayon sa plano, sa pagsuporta niya sa Three-Eyed Saint, ang pagkakaiba sa pagitan ng eye bloodline strength ng kanyang anak at ni Francis ay hindi gaanong halata, kaya medyo malaki ang tsansa na makakuha ng draw. Sino ang masisisi mo? Ang huling hakbang na ito ay napagpasyahan ng katalinuhan, hindi ng lakas. Napabuntong hininga ang matanda na may sombrero ng damo. Nang marinig iyon, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay tumahimik at ang kanyang puso ay naging solemna. Malinaw na kontrolado ni Francis ang sitwasyon. Una, sinadya niyang hindi lubos na nauunawaan ang banal na liwanag ng pagkasira, ginagamit lamang ang kalahati ng mga nilalaman nito para mas madaling kontrolin. Pagkatapos ng lahat, sa elemento ng hangin, ang banal na liwanag ng pagkasira ay magiging mas matalas. Iba ito sa elemento ng liwanag o apoy. Kinopya ni Francis ang teorya ng Divine Light of Destruction at ginamit ito sa sarili niyang God's Spiritual Eye. Pangalawa, ang 4 na bagay na nagpoprotekta sa kaluluwa ng Three-Eyed Saint ay nagpapataas ng depensa ng kanyang kaluluwa, ngunit sa halaga ng kanyang pisikal na depensa. Hua! Matapos ang sandaling katahimikan, sumabog ang Tea Party sa talakayan. Masyadong maraming mga kadahilanan ang kasangkot sa labanan sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint. Napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang nakadarama sa likod ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang paksa ng mapagpakumbaba na pag-aaral ay tinalakay sa mga tao, at sa wakas ay naunawaan nila ang mga intensyon ni Francis sa paghamon sa pinakamalakas na eye bloodline ng kontinente. Hindi ba ito nangangahulugan na natutunan ni Francis ang mga sikretong pamamaraan ng lahat ng 3 pangunahing pamilya ng eye bloodline? Bulalas ng isang tao. Agad na nag-usap ang mga tao nang sabihin ito. Huminga silang lahat ng malalim habang sinulyapan ang asul na buhok na figure sa langit. Sa tuktok ng malayong bundok. Lahat ng 3 pangunahing diskarte sa eye bloodline ay kinopya niya. Iyan ba ang kanyang tunay na kakayahan sa eye bloodline? Nanginginig ang puso ng pinuno ng pamilyang Golden Sun at ng matanda sa sombrero ng damo. Kung kayang kopyahin ni Francis ang teorya sa likod ng iba pang eye bloodlines, hindi ba ibig sabihin noon, hanggat walang espesyal na paghihigpit at sapat na mataas ang kanyang cultivation, walang bagay na hindi maaaring kopyahin ni Francis? Maaaring isipin na ang kwento ni Francis na natututo ng may kebab ang loob ay sasabihin sa buong kontinente. Ang iyong eye bloodline ay hindi naririnig.
Pagkatapos ng labanang ito, hindi maraming tao ang handang makipaglaban sa iyo. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay tumunog sa pamamagitan ng Dark Heart Shade. Hindi mapalagay si Francis dahil sa kakaibang mga tingin na nagmumula sa lahat sa ibaba. Isang karangalan ko na makipagsapalaran sa kahalili ng pamilyang Golden Sun. Nagpapasalamat ako sa iyong mga payo. Yumuko si Francis at pagkatapos ay nagpaalam sa iba. Nakumpleto na ang kanyang layunin, kaya wala nang saysay ang kanyang pananatili. Sa labanang ito, kinuha ni Francis ang titulo ng pinakamalakas na bloodline ng kontinente mula sa pamilyang Golden Sun, kasama ang kanilang lihim na pamamaraan. Wow! Ang tatlong matang santo, na sa wakas ay nakaupo, ay nagluwa ng isang subo ng dugo pagkatapos marinig ito. Fucking brat! Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay galit na parang kulog at ang kanyang boses ay tila naglalakbay hanggang sa lugar ng Tea Party. Ang mga tunay na henyo ng dragon ay tila may narinig at lumingon sa isang tiyak na direksyon. Bastard, gusto mo bang mawala ang lahat ng mukha ng pamilyang Golden Sun? Lumitaw ang mga itim na linya sa mukha ng matanda na may sombrero ng damo habang itinutulak niya ang pinuno ng pamilyang Golden Sun sa lupa. Kung matalo ang Three-Eyed Saint, ang nawala lang sa kanila ay ang kaluwalhatian ng pagiging pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Kahit na hindi na sila nauna, hindi rin naman masama ang pangalawa. Ngunit kung malalaman ng mundo na ang pamilyang Golden Sun ay nandaya at natalo pa rin, anong mukha pa rin ang mayroon sila sa kontinente? 519. Sa pagtatapos ng sagupaan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na bloodline sa kontinente, natapos ang Tea Party. Parehong nasugatan si Goddess Wendy at ang Three-Eyed Saint. Sa Tea Party Arena, nagsimulang umalis ang mga manunood at ang True Dragon Geniuses. Sa kanila, ang unang umalis ay ang Panginoong Prodigy na si Francis. Ang palm ni Francis ay sobrang minadali, na parang may emergency. Bago pa man malaman ng sino man ang sitwasyon, nakaalis na si Francis. Anong meron kay Francis? Bakit bigla siyang umalis? Natarante si Prince Jean at ang kumpanya mula sa Canopy Great Country. Si Topher, Vanjie, Dexter, at ang kumpanyang nakakakilala kay Francis ay hindi man lang nakapagpaalam sa kanya. Maraming True Dragon henyo ang naghihintay na batiin si Francis, ngunit siya ay naging isang arko ng kidlat at nawala. Sanfeng, may emergency ba si Francis? Bakit ang bilis niyang umalis? Tanong ni Topher, Dexter, at ng kumpanya. Ang kanilang mga tingin ay bumaling lahat kay Sanfeng at Darcy ng Iron Blood Religion. Walang nakakaalam sa layunin ni Francis na umalis ng ganoon kabilis. Habang ang dalawa mula sa Iron Blood Religion ay nagmumuni-muni, isang boses ang tumunog sa kanilang isipan, bumalik kasama si Topher at ang iba pa. Mayroon akong isyu na kailangan ko munang asikasuhin. Kasabay nito, isang katulad na boses ang tumunog sa isipan ni Topher, Dexter, at ng lahat. Si Francis. Mukhang may emergency siya at nakaalis na. Nagkatinginan ang lahat na may disappointment. Nadodge na ni Francis ang iba pang tatlong overwhelming prodigies, at ngayon ay natalo pa niya ang Three-Eyed Saint, ang nagwagi sa dalawang Sacred True Dragon Gatherings. Kasabay nito, ang titulo at kaluwalhatian ng pinakamalakas na bloodline ng kontinente ay nagbago dahil sa kanya. Ang kinabukasan ni Francis ay hindi nasusukat. Hanggat hindi siya namatay ng maaga, tiyak na siya ay magiging isang taong kumokontrol sa kapalaran ng kontinente. Ang bawat tao ay gustong makipag-ugnayan sa gayong henyo noong bata pa sila. Sa malayong bundok, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang matanda na may sombrero ng damo ay may pagkabahala, pagkagulat, at takot sa kanilang mga mukha. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Kung hahabulin natin siya, mayroon tayong 60 hanggang 70% na posibilidad na mapatay siya. Lumingon ang matanda na may sombrero ng damo at tumingin sa pinuno ng pamilyang Golden Sun. 60 hanggang 70% lang. Hindi makapaniwala ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Isa siyang pinakamataas na True Lord rank at halos walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm sa kanyang Sacred Eye Bloodline.
Bagamat hindi soberano ang matanda na may sombrero ng damo, kalahating hakbang na siya 100 taon na ang nakararaan. Sa ngayon, mas malakas na siya kaysa sa ibang half-step na Origin Core Realm expert. Kung magsasama ang dalawang ito, makakalaban nila ang 2 o 3 half-step na Origin Core Realm expert. Ang brat na iyon ay dalubhasa sa bilis at natutunan niya ang 3 eye bloodline techniques. Kapag nabigo kaming patayin siya, hindi nakakayanin ng pamilyang Golden Sun ang resulta. Sabi ng matanda na may sombrero ng damo. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng ulo ng pamilya ng Golden Sun. Mayroong tiyak na halaga ng panganib na kasangkot sa pagsisikap na patayin si Francis. Kung sila ay nabigo, ang resulta ay hindi maiisip. Bilang isang Lord Prodigy, malamang na maabot ni Francis at malampasan pa ang antas ni Sword Saint Yeoxi, ang Three-Eyed Heavenly Emperor, at ang kumpanya. Pwede ko bang malaman ang iniisip mo? Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Hindi niya alam ang gagawin. Masyadong malaki ang panganib. Siyempre, hindi pa sila nakatanggap ng balita tungkol sa paggising ng Iron Blood Religion Patriarch. Kung malalaman nila na si Francis ay may soberano sa likod niya, hindi sila maglalakas loob na pag-isipang patayin siya kahit na mayroon silang 100 lakas ng loob. Kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala. It's just a matter of if it's worth it or not. You are the head of the Golden Sun family. You can decide. Ngumiti ang nakatatandang sombrero ng damo na may malalim na kahulugan. Nang marinig ito, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay tila may naintindihan at nagsimulang mag-isip. Biglang may tumakas na liwanag mula sa kanyang mga mata. Nakapagdesisyon ka na? Nakangiting tanong ng matanda na may sombrero ng damo. Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilyang Golden Sun, ang linya ng dugo ni Francis ay makalangit at ang potensyal nito ay hindi masusukat. Siya ay mas bata sa 20 taong gulang at naabot na ang antas na ito. Kung magagawa nating gamitin ang Eye Stealing Forbidden Technique at tingnan ang kanyang mata, ang magiging pinuno ng kontinenteng ito ay maaaring ang pamilyang Golden Sun. Mahusay. Ganito dapat ang ulo ng isang pamilya. Tumango ang matanda na may sombrero ng damo bilang papuri, ang pamamaraan ng Eye Stealing Forbidden ay hindi kumpleto at ang rate ng tagumpay ay mas mababa sa 5%, ngunit ang maliit na pagkakataong ito ay maaaring magbago sa kapalaran ng pamilyang Golden Sun. Sa puntong ito, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang matanda sa sombrero ng damo ay nag-iisip sa parehong linya. Ang mga nakatakdang gawin itong malaki ay nangangailangan ng pagpapasya. Sundan mo siya. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang elder na may sombrero ng damo ay naging mga bahid ng ginto at pilak habang sila ay bumaril sa mga ulap. Sacred Eye Inspection. Ang ikatlong mata ng Golden Sun family head ay bumukas, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat sa loob ng 200 milya. Kahit na tumakbo si Francis ng 10 beses na mas malayo kaysa doon, masusubaybayan pa rin siya ng Sacred Eye Bloodline. Dahil dito ay dahan-daang naghahabol ang dalawa ng hindi agad nakatakbo. Hindi pa siya nakakalayo. 100 milya lang ang layo niya. Kinumpirma ng Sacred Eye Bloodline ng Golden Sun family head ang lokasyon ni Francis. Mataas ang cultivations ng dalawang ito, kaya dahan-dahan nilang pinabilis ang kanilang bilis habang papunta sila sa kinaroroonan ni Francis. Habang papalapit ang dalawa kay Francis. Pipa. Ang Wings of Wind and Lightning ay biglang umusbong mula sa likod ni Francis, na sumasalamin sa Heaven Earth Yuan Chi. Agad na dumable ang bilis ni Francis habang kumulog saan man siya magpunta. Hindi maganda, naramdaman niya ako. Nakakatakot ang bloodline. Huwag mong hayaan na tumakas siya. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang mga ekspresyon ng matanda na may sombrero ng damo ay nagbago nang tumaas ang kanilang bilis. Gayunpaman, sa Wings of Wind and Lightning, ang bilis ni Francis ay mas mabilis kaysa sa kanila. Sinubukan nila ang kanilang makakaya, ngunit sa halip na makahabol, mas lalo pang lumalim ang distansya sa pagitan nila. Huwag magpanik. Hindi dapat magtagal ang teknik na ito. Mahigit 100 taon na kaming nagtanim at ang Yuan Chi namin ay masiksik kaysa sa kanya. Kumpiyansa ang ngiti ng nakatatandang sombrero ng damo. Talaga.
Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay tumango. Sa mga tuntunin ng tibay, naniniwala sila na nalampasan nila si Francis. Higit pa rito, masusubaybayan pa rin ng bloodline ng Sacred ay si Francis. So, mabilis na lumipad si Francis. Agad siyang umabant ng 200 milya sa unahan. Sa sandaling ito, isang madilim na kagubatan ang lumitaw sa paningin, ilang dosenang milya lamang ang layo. Leader ng Skeletal Division. Nagsalita si Francis habang bumagal siya. Parang pagod na pagod siya. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang Skeletal Division leader ay solemna. Hindi sumagot si Francis. Bumagsak siya sa lupa at casual na naglakad sa kailaliman ng kagubatan. Sa kagubatan. Shua! Shua! 2 malabong figure ang lumitaw sa isang malaking puno. Ang isa ay babaeng nakasuot ng itim habang ang isa naman ay figure na nakasuot ng korona. Ang hangin sa paligid ng figurang may suot na korona ay tila umikot sa dilim. Elder, papunta sa amin ang batang iyon. Sabi ng babaeng nakaitim. Malapit na ang Scarlet Moon Division Leader token. Lumingon ang elder sa direksyon ng token. Ta! Papalapit na ang mga sunod-sunod na yabag. Ito ay hindi mahirap makita na ang may-ari ng mga yapag ay darating na may isang tiyak na target sa isip. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ng matanda. Elder, dapat ko bang hulihin siya? Isang malamig na layunin ang pinakawalan mula sa babaeng nakaitim. Hindi nagsalita si Elder. Nakita ang may-ari ng yabag. Ito ay isang asul na buhok na kabataan na naglalakad ng may kumpiyansa. Ang layunin ng pagpatay mula sa babaeng nakaitim na damit ay sapat na upang madama ang sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm na nanganganib, ngunit tila wala itong epekto sa kabataang ito. Brat, pumasok ka lang sa lambat. Sumuko ka. May elder ng Scarlet Moon Demonic Religion dito. Ang babaeng nakaitim ay nag-transform sa ilang figure. Shua! Sa isang iglap, isang malamig na alon ng hangin ang pumaligid sa leeg ng asul na buhok na kabataan. Huminto ang mga yapak ng kabataang asul ang buhok. Kung gumalaw siya ng kaunti, mahuhulog ang ulo niya sa lupa. Ang buong katawan ni Francis ay nabalot ng hangin ng kamatayan at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang taong ito ay tila isang alipin lamang at mayroon na siyang lakas na maihahambing kay Tyrone. Blue-haired brat, bakit may aura kang division leader? Lumuhad ka sa elder ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang babaeng nakaitim ay lumitaw sa likod ni Francis na parang multo. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ni Francis. Nang marinig niya ang Elder of the Scarlet Moon Demonic Religion, nagulat siya, ngunit itinago niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Elder Assassination, ilang daang taon na tayong hindi nagkita. Sana maayos ka. Hindi nag-abala si Francis sa babaeng nakaitim na damit, sinulyapan lang niya ang elder na nababalot ng dilim sa puno. Paano mo nalaman ang titulo ng elder? Nagulat ang babaeng nakaitim habang ang figurang may suot na korona ay bahagyang nagulat, ikaw. Parehong nagulat ang dalawa. Nakilala siya agad ng batang asul na buhok na ito. Ang kabataang ito ba ay mula rin sa Scarlet Moon Demonic Religion? O siya ba ay isang disipulo ng Demonic Religion? Ngunit kung siya ay inapo ng isang disipulo, kung gayon hindi niya dapat nakita ang elder na ito mula sa ilang daang taon na ang nakalilipas. ZZ? Elder Assassination, sino ang nagrekomenda sa iyo sa Patriarch noon? 300 taon na ang nakalilipas, sino ang tumulong sa iyo noong ikaw at ang Protector Iron Bones ay tinutugis ni Sword Saint Yewaxi? Dinilaan ni Francis ang kanyang mga labi at sinabi sa isang maayos na pangungusap. Bulalas ng babaeng nakaitim na nakasuot, na naka-hostage kay Francis. Mula sa kanyang tono, tila ang kabataang ito sa kanyang harapan ay may malaking kasaysayan at lubos na pamilyar kay Elder Assassination at kahit na nasa parehong antas niya. Ikaw ay Division Leader Yugo. Nang inig ang katawan ni Elder Assassination nang lumitaw ang labis na kagalakan sa kanyang mga mata. 520. Sa kailaliman ng kagubatan, direktang tumingin si Francis kay Elder Assassination habang may ngiti sa kanyang mga labi.
Ang Elder Assassination ay natatakpan ng kadiliman at tila anino. Ikaw talaga Division Leader Yugo. Noon, hindi ba? Lumitaw si Joy sa mukha ni Elder Assassination. Tumawa si Francis, kung kaya mo pang mabuhay hanggang ngayon, paano ako namatay? Nang marinig iyon, ang itim na nakasuot na figure na humahawak kay Francis ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Hindi niya akalain na ang kabataang ito na wala pang 20 taong gulang ay isa sa 12 division leaders. Sa Scarlet Moon Demonic Religion, ang bawat division leader ay napakalakas. Sa kanilang rurok, sapat na ang isang dibisyon upang labanan ang isa sa 10 mahusay na puwersa. Ang katayuan ng isang division leader ay halos kapareho ng isang elder. Division leader, paano ka naging ganito? Ang pagkalito ay lumitaw sa mga mata ni Elder Assassination. Naghihinala pa rin siya. Sure. Ini-swipe ni Francis ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malamig na balangkas na may pulang apoy para sa mga mata. Hindi na kaya ng mga dati kong buto. Hindi masamang pagpili ang pagkontrol sa napakaraming kababalaghan. Nagsalita si Francis. Ang Skeletal Division Leader sa likod niya ay tila nakatulala at hindi nagsalita. May koneksyon sa pagitan niya at ng Skeletal Division Leader sa pamamagitan ng Dark Heart Seed, at parang kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang overwhelming prodigy na ito. Kaya ganyan. Nawala ang hinala sa puso ni Elder Assassination. Hindi mahirap para kay Elder Assassination na makita na may koneksyon sa pagitan ni Francis at ng Skeletal Division Leader. Gayunpaman, hindi akalain ni Elder Assassination na si Francis ang kumokontrol sa Division Leader. Division Leader Yugo, ang galing mo sa mental energy ay sinasabing isa sa pinakamagaling sa kontinente. Bakit hindi mo pa nakuha ang ganap na kontrol sa katawan ng brat na ito? Pang-aasar ni Elder Assassination. Mula sa kanyang pananaw, ang karunungan ng Skeletal Division Leader sa Tao of the Soul ay umabot sa isang mataas na antas, kaya hindi ito dapat maging napakahirap para dito na ganap na makontrol. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang brat na ito ay isang napakalaki na prodigy na nalampasan ang 12 ng mga henerasyon at natalo lang ang kahalili ng pamilyang Golden Sun hindi pa matagal na ang nakalipas. Umirap si Francis at sinabi sa tono ng Skeletal Division Leader. Pagkatapos noon, nagsimulang magsalita si Francis mula sa pananaw ng Skeletal Division Leader habang ikinwento niya ang pagganap ng brat na ito. Si Elder Assassination at ang babaeng nakaitim na damit ay tumingin kay Francis nang may pagtataka. Sa wakas ay napagtanto nila na ang kasaysayan ng kabataang asul ang buhok na ito ay hindi simple. Ang kanyang eye bloodline ay natalo ang kahalili ng Golden Sun family at kinuha ang titulo ng pinakamalakas na eye bloodline. Ang talento ng kabataang ito ay hindi kapani-paniwala. Maging ang kahalili ng pamilyang Golden Sun ay natalo niya. Bahagyang naiinggit si Elder Assassination na nakuha ng Skeletal Division Leader ang gayong perpektong katawan. Si Francis ay isang taong may kadugo at talento na nasa top tier, at maaari pa niyang malampasan ang Scarlet Moon Patriarch at Sword Saint Waxi noong panahon nila. Marahil ay mararamdaman mo kung gaano kalakas ang mental energy ng brat na ito. 1 taon o 2 pa lang akong nagising at sobrang hina na ako. Napakaswerte ko na nagawa kong alipinin siya. Napabuntong hininga si Francis. Tumango si Elder Assassination matapos marinig ito at wala nang tanong. Bagamat nakatago ang pinagmumulan ng mental energy ni Francis, mahina pa rin itong nararamdaman ni Elder Assassination. Sure. Gamit ang kanyang kamay, inalis ni Francis ang Skeletal Division Leader. Ang katawan na orihinal na mayroon ako ay napakahina at gusto kong kunin ang katawan ng brat na ito pagkatapos kong gumaling. Si Elder Assassination at ang babae ay wala nang hinala. Inisip na nila ngayon si Francis bilang Skeletal Division Leader. Pinuno ng dibisyon, ano ang koneksyon mo sa 2 taong papalapit na iyon? Tanong ng babaeng nakaitim. Kasabay nito, maingat niyang sinulyapan ang 2 figurang lumilipad. Natalo ng brat na ito ang pinakamalakas na kahalili ng pamilyang Golden Sun at inalis ang titulo ng pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente, na nagdulot ng kasawiang ito sa kanyang sarili. Dumura si Francis.
Ilang daang taon na ang nakalipas pero ang pamilyang Golden Sun ay walang hiya at kasuklam-suklam pa rin gaya ng dati. Malamig na sumigaw si Elder Assassination. Sa sandaling iyon. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang nakatatandang sombrero ng damo ay dumating sa kagubatan at tumingin sa ibaba mula sa itaas. Mag-ingat sa isang ambush. Ang brat na ito ay may mga lihim na diskarte ng tatlong pangunahing eye bloodlines. Nagbabala ang matanda na may sombrero ng damo. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay hindi nang ahas na maliitin siya habang ang ikatlong mata sa kanyang noo ay maingat na iniskan ang paligid. Hindi nagtagal, natagpuan ng pinuno ng pamilyang Golden Sun si Francis at isang babaeng nakaitim. Ang cultivation ng babae ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank na ikinagulat niya. Ang isang napakaliit na pinakamataas na True Lord rank ay wala. Sa normal na sitwasyon, maaari ko siyang patayin kaagad gamit ang aking eye bloodline. Ang bloodline ng Sacred ay ng Golden Sun family head ay nagscan sa kagubatan, ngunit wala siyang nakitang ibang bakas. Ang elder na may sombrero ng damo ay nagpakalat din ng kanyang espiritual na mga sentido at tumango sa kanyang ulo. Patayin. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang elder na may sombrero ng damo ay naging dalawang bahid ng liwanag habang sila ay tumakbo patungo kay Francis at sa babaeng nakaitim. How dare you be so walang respeto sa division leader? Malamig na sabi ng babaeng nakaitim. Siya ay naging isang grupo ng mga after images habang siya ay nagmamadali patungo sa dalawang bagong dating. Anong kakaibang kasanayan? Gumalaw ang puso ni Francis. Ang bilis ng babaeng nakaitim ay halos kasing bilis ng kanyang wings of wind and lightning. Ang kanyang figure ay tila sumanib sa mundo ng kadiliman. Misty Shadow Kill. Ang mga alon ng mga talim ay lumipad sa himpapawid na nakatutok sa pamilyang pinuno ng Golden Sun at sa elder na may sombrero ng damo. Mag-ingat, dalubhasa siya sa Dao of Assassination. Nagbabala ang matanda na may sombrero ng damo. Maging siya ay naging maingat sa kabila ng kanyang kalahating hakbang na Origin Core Realm Cultivation. Shoo! Nataman ang binti ng ulo ng pamilya Golden Sun. Kung medyo mabagal lang ang reaksyon niya, hindi sana maliit na injury lang. Sa maikling sandaling ito, kapwa nahuli ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang matanda sa sombrero ng damo. Parang hindi siya nakalimutan ng dalawa, nakatutok lang sila kay Francis, na pinagmamasdan lang ang babaeng nakaitim na damit. Three-eyed divine light ipinagbabawal na spatial illusion. Bulalas ng pinuno ng pamilyang Golden Sun habang ang kanyang ikatlong mata ay nagpadala ng nagniningning na liwanag. Shoo shoo shoo. Lahat ng nahawakan ng liwanag ay nagiging alabok. Bo! Nabunyag ang babaeng nakaitim at kapansin-pansing nabawasan ang kanyang bilis, na para bang nagdaraan siya sa putik. Hindi maganda, ang three-eyed divine light ng Golden Sun family. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng babae. Isang ambon ang nagmula sa kanyang figure na sumalungat sa forbidden spatial illusion. Gayunpaman, bilang ang dating pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente, paano ito madaling masira? Bam! Tila nanigas ang katawan ng babae at nagsisimula ng maglaho ang ambon sa paligid. Napakalalim ng eye bloodline. Ito ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang paggamit niya ng three-eyed divine light ay umabot sa hindi maarak na antas. Kung nakipag-away ako sa kanya kanina, hindi sigurado ang resulta. Nagulat si Francis. Sa mga tuntunin ng kadalisayan, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay hindi kasing husay ng three-eyed saint. Gayunpaman, kung paano nila ginamit ang kanilang bloodline, madaling nalampasan ng head ng Golden Sun family ang kanyang anak. Kahit na ang isang normal na half-step na eksperto sa Origin Core Realm ay maaaring hindi niya katugma. Kahit na mas malakas pa kay Timor ang babaeng nakaitim ay tuluyan na itong napigilan. Dao of Assassination. Kasalanan mong makilala ang Sacred Eye ng pamilyang Golden Sun. Ang ikatlong mata ay nagpadala ng isang mas malakas na sinag ng liwanag na bumagsak sa kanyang depensa, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng hindi sinasadya. Bagamat malakas siya, nakontre siya ng eye bloodline ng kalaban.
Bumukas ang God spiritual eye ni Francis, at ang kanyang katawan ay napalibutan ng isang singsing ng kidlat habang naghahanda siyang iligtas ang babaeng nakaitim. Francis, ang kalaban mo ay ako. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa hangin. Biglang naramdaman ni Francis ang napakalaking pressure mula sa langit. Pamamaraan sa pagpigil ng Silver Saint Demon. Isang pares ng mga pilak na palad ang bumaba mula sa langit, na naging sanhi ng pagpasok ng Heaven-Earth Yuan Chi sa loob ng ilang daang milya. Half-step origin core realm. O ito ba ay isang sovereign? Tumalo ng puso ni Francis. Natakpin siya ng napakalakas na puwersa na gagawing hindi makagalaw ang mga normal na True Lord ranks. Higit pa rito, 2 pilak na buwan ang lumitaw sa mga mata ng matanda na may sombrero ng damo, at nakipag-away sila sa espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Nagkaroon din siya ng eye bloodline. Maging si Tyrone sa Purple Saint Ruans ay hindi ganoon kalakas. Naging solemn na ang ekspresyon ni Francis. Sa oras na ito, ang kanyang pinagmulan ng tunay na espiritu, ang kanyang kadugo, at ang espiritual na mata ng Diyos ay na-circulate sa maximum. Kung hindi niya ay lalaan ang lahat ng kanyang atensyon at hindi niya gagamitin ang Ice Imperial Spear, maaaring hindi siya ang kalaban ng Grass Hat Elder. Sa parehong instant, iligtas mo ako. Mababasag na ang depensa ng babaeng nakaitim na damit. No need to panic. 2 maliit na insekto lang. Isang misteryoso at sinaunang tinig ang tila nanggaling sa dilim. Shua! Isang figure ang tila bumaba mula sa kalangitan, at nilamon ng dilim ang kagubatan. Iyan ay nanlamig ang katawan ng matanda na may sombrero ng damo at ng ulo ng pamilya ng Golden Sun. Sa isang kisap mata, ito ay naging itim, at isang malaking figure na may suot na korona ang lumitaw sa ibabaw nila. Ang pag-iral na ito ay tila ang Panginoon ng kadiliman. Soberano. Naramdaman ng matanda na may sombrero ng damo ang nakakatakot na aura mula sa may koro ng figure at nataranta. Shoo! Shoo! Sa loob ng mundo ng kadiliman, 2 talim ang agad na dumaan sa katawan ng 2 tao mula sa pamilyang Golden Sun at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.